Sa iba pang balita, maghahain ng environmental complaint ang halos 400 residenteng apektado ng tumatagas na krudo mula sa nasirang pipeline sa Dinalupihan, Bataan. Ang ilan kasi sa kanila nagkakasakit na. Balitang hatid ni Steve Dailisan. Dagsa mga residente ng Purkuan, Barangay San Pablo, Dinalupihan, Bataan sa ilog hindi para maglaba kundi mag-igib. Ang kaso, ang tubig na haluan ng krudo. Ang Philippine Coastal Storage and Pipeline Corporation ang may-ari ng pipeline. Ayon sa mga opisyal ng barangay, ang paghukay ng backhoe ng kumpanyang Comtel ang nakapinsala sa pipeline. Ang Comtel ay kontraktor umano ng Smart Communications. 5 araw na mula nang mabutas ang pipeline pero sinisika pa rin kumpunihin ngayon ng Philippine Coastal Storage and Pipeline Corporation. Hanggang ngayon, ayon sa barangay, wala pa rin daw pinapaabot na tulong ng Comtel. Maghahain na raw sila ng environmental complaint para sa pinsalang idinulot nito sa kalikasan at halos 400 apektadong residente. Ang Philippine Coastal nagripo sila ng tubig para po dito sa residente na naapektuhan po yung mga poso. Ang sabi ng mga barangay official ng San Pablo, nakausap na nila ang kinatawan ng Comtel at bukas daw ang kumpanya sakaling maghain ng reklamo. Sinusubukan pa ng GMA News na makunan ng pahayag ang Comtel. Sinabi naman ng Smart Communications na aalamin nila ang mga detalye ng naturang tagas. Yung mga residente dito sa Purukuno, Barangay San Pablo, gumawa ng mga maliliit na hukay dito sa gilid ng ilog. Ayan o, yung butas, diyan kasi kumakatas yung tumagas na krudo. Kukunin nila yan gamit itong kanilang improvised na pansalok. Ayan, kita-kita natin. Yung krudo nakahalo sa tubig. Tapos isasali nila ito sa isang lalagyan. Ayan o, yung sponge. Yan yung nag-absorb ng krudo, naghihiwalay doon sa tubig. Ngayon, pag nakuha nila yan, ilalagay ulit sa isang lalagyan, tapos ibebenta. Ang kaso, kahit nakatayo ka nga lang dito medyo masangsang na yung amoy Ayan, amoy na amoy yung krudo. At saka medyo matagal daw yung hugasan sa kamay dahil syempre matagal ding nakababad yung kanilang mga kamay. Si Aling Nima Malondo, tsinatsaga ang pagsalok. Ang bawat galon daw ay pagbibili ng 100 piso. Pangatlo ko na ngayon. Tsaga lang, sayang Kesa nakaupo ka lang sa bahay, walang ginagawa, sir. Ay, Dailisan! Pero paano po yan? Siyempre yung ilog huni. Ano yan? Ano na rin yung ilog namin, wala kaming magagawa. Di rin nila alintana, lalo na ng mga bata, ang peligrong posibleng idulot nito sa kalusugan. Bukod sa ubo, marami sa kanila nagkakaroon na ng rashes o mga kati sa balat. Butlig. Taas ng pakiramdam? Makati po. Talagang Makati. Sa 10 poso rito, 2 na lang ang hindi nakaapektuhan. Ang isang bahay na may deep well, ilang drum na rin ang krudo ang nakokolekta. Wala raw makapagsabi sa kanila kung hanggang kailan nila iindahin ang problema sa tumagas na krudo. Hindi nga po masabi kung masaya o malungkot kasi nga po, syempre unang-una yan na nga ang epekto. Hindi po namin alam kung sa susunod na taon o na buwan, magkaroon ng epekto sa mga, katulad po yung mga nagpipiga, may mga rashes na po sila. Ang regional office ng DNR kumuha na ng water sample. Lumalabas na sa 1 litro ng naibobombang tubig, 40% krudo. Isa sa ilalim pa raw nila ito sa pagsusuri. Naglagay na raw ng spill boom sa ilog para mapigil na umabot pa sa Hermosa, Bataan ng krudo. Wala na yung prevention yan, mitigation na lang ang mangyayari dyan. Kasi nandun na Paano mo pa ipe-prevent? Nangyari na the damage is done. Nito lang Oktubre ngayong taon, tinatayang aabot sa 300 litro ng bunker fuel naman ang tumagas mula sa underwater oil pipe facility ng Petron sa Bacolod. Agad pinahinto ang operasyon ng naturang pipeline habang isinasagawa ang cleanup. Nito namang Marso, mahigit 6 na po ang nagkasakit dahil sa oil spill sa San Fernando Bay sa La Union. Oil pipeline din ang itinuturong pinagmula ng tagas. Steve Dailisan, GMA News.